Hello po. Good evening po dito sa Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual Revit Tutorials. So topic number 10 po tayo. Ang title po nito is Visibility Graphics Overrides and View Template Settings. So dito po naka-open po yung mechanical natin. And then isi-set po natin yung mag-start po muna tayo sa visibility graphic overrides. Kung saan hindi po muna tayo gagamit ng view template para maipakita po natin dito na yung mga element or object sa AutoCAD is ma-override natin. For example, yung kulay muna. Doon po muna magsimula para malinawan po yung mga viewers na nanonood, lalo na po yung mga baguhan. So dito po sa model categories sa loob ng visibility graphic overrides or VV yung command or VG. Hanapin po natin yung plumbing fixture. So, i-override po natin siya sa color na magenta para makita po natin yung settings na ma-override natin siya sa color na napili natin. Example lang po yung magenta para maipakita natin ng malinaw dito sa tutorial natin. So nakikita nyo po, nagkaroon na siya ng kulay na magenta dahil ginamit natin yung override na command para sa kanya. So ngayon naman, ang comparison natin, i-click po natin yung view template ngayon. I-select po natin sa mechanical. Ito pong view template na to is given na po ito ni Revit. Hindi pa po natin to minomodify o wala pa tayong namomodify dito sa view template na to. So ipapakita natin dito, i-click natin yung apply and then okay. So ang mangyayari po dito, mawawala yung kulay na in-override natin kanina kasi nga po, pag once na gumamit na po kayo ng view template, yung settings ng visibility graphics override is na mapupunta na sa loob ng view template. Doon mo na siya i-edit sa loob. So dito i-click natin dito yung settings sa loob ng view template, yung graphics visibility overrides, para maipakita lang natin dito na nasa loob na siya ng view template yung settings ng graphic visibility override. Kumbaga, sa view template kasi parang similarity ito sa plot style sa AutoCAD. So dito pa lang sa model ng project ni Revit is makikita mo na. So, yung kalalabasan ng printout mo, dito pa lang sa model. So, yun, binalik po natin siya. Pinasok po natin yung settings ng view template ng pang-mechanical para ma-override lang po natin yung mga kulay na ito. Kasi nga po, dahil mechanical yung napili nating view template na given ni Revit, ang ine-emphasize niya po kasing magkaroon ng buhay sa kulay ng drawing is yung utilities ng pang mechanical. For example, yung fire protection, chilled water, mga piping. Yun ang nakaset dito kay Revit na siya yung lulutang dito sa construction drawing to. Dahil yung background niya is magiging grayscale lang. Pero dito sa Revit, ang term po dito is halftone. Yun po yung settings. So dito, itatry po natin i-apply siya ng view template sa ibang trade naman. For example, electrical. Para maipakita lang natin kung ano yung ibibigay ni Revit na magiging itsura nung natin. So yan, naiset na po natin sa electrical. Kung mapapansin nyo, same lang po nung magiging background. Yung background po natin dito is architectural pa lang po.
binibigyan niya. So itong second level, i-set din po natin sa electrical para maipakita natin sa mga viewers yung magiging itsura. So bumabalik po siya sa pagka halftone niya or sa pagka grayscale. Grayscale kasi nga binibigyan tayo ni Revit ng view template na siyang magagamit natin dahil kailangan nga kapag MAPFS yung project na ginagawa natin, so parang nagiging automatically binibigyan niya ng halftone lang or grayscale yung magiging background ng drawing. So syempre sa electrical, ang kailangan lumutang dito yung pag naka-top view ka or naka-plan yung mga cable tray conduits, mga cable hanger support, yun po ang ma-emphasize natin sa drawing dahil yun nga yung binibigyan po natin ng buhay kumbaga. So dito i-try po natin na i-override uli yung yung plumbing fixture na para lang makita natin kasi nasa loob na po na ng kamukha ng sinabi ko kanina, nasa loob na ng settings ng view template yung visibility graphic overrides. Pero kapag hindi naman po tayo gagamit ng view template, pag naka-none siya, none, dun po tayo mag-e-edit sa settings ng visibility graphic overrides para kumbaga yung visibility graphic overrides kung kukumpara natin sa AutoCAD, similar siya sa layer parang layer din or work set na pwede mo siyang ma-edit yung mga properties like pag nag-hatch ka kung ano magiging itsura nung hatch nung symbol ng wall or symbol ng concrete kapag beams or columns. Yun po yung settings na binibigay ni visibility graphic overrides. So maliwanag po, kumbaga pag MEPS yung pinapakita natin, bibigyan ka ni Revit ng background ng grayscale or halftone pagdating dito sa Autodesk Revit. So dito bibigyan pa natin ng isang example kasi kung mapapansin nyo po merong nagpapatong yung grid bubble kasi po ito pala sinet po natin sa view template na architectural. So nakikita nyo naman yung si Revit kasi nagkaroon siya ng color coding sa base slab. Tama sa slab nung bawat level kasi dalawang level po yung naka-open natin dito, isang level 1 and then level 2, parang floor plan siya ng ground floor and second floor. So pag sinet po natin ng architectural yung view template, so makikita natin dito yan, naka-electrical pa kasi, iset po natin sa sa plumbing mo muna natin iset para makita yung comparison. So dito naman iset na natin siya sa architectural. Iyon, lumabas na yung given ni Revit na magiging itsura kapag yung view template niya is nakaset sa architectural. So dito bigyan pa natin ng isang example sa Revit link. I-uncheck po natin yung yung naka-link kasi mamaya ang gagawin natin pag may naka-link po kasi hindi mo siya ma-edit dun sa view template na ginamit mo unless papasukin po natin yung parang properties naman nung link na project dito kasi yung pagli-link po kasi is commonly ginagamit po yan kapag collaboration na ng project, meaning iba't ibang trade na beam modeler yung gumagawa pero
kahit iisang file, pwede po kayong magsabay-sabay mag BIM. So, collaboration po yung tawag doon. So, dito po, iset po natin na na papakita lang natin na papasukin natin yung loob nung nakalink na project para doon naman po natin siya i-set. Pero medyo malaki po yung pagkakaiba ng settings nung nakalink na Revit file. Kasi kumbaga papasukin din natin yung mismong niya. So click po natin sa Revit link, and then click natin yung view by host. So balik po natin muna dito. So na wala na po yung i-check po natin ulit yung nakalink para ma-set up po natin siya. So balik po tayo dito sa VV, graphic visibility graphic overrides. Sorry, sa sa template pala tayo. So pasukin natin yung template. So click po natin yung yung Revit link, and then check po natin yung Revit link para lumabas yung sarili niyang settings dito. So papakita natin kung paano natin papasukin yung pinaka loob nung Revit link para ma-edit po natin siya. May lalabas po dyan na by host. I-click po natin yung by host, and then yan, dito po tayo sa custom. Ngayon, nasa loob na po tayo ng settings ng Revit link, at dito na po natin may edit yung pinaka loob nung natin. So click po natin yung view by host, then custom. So dito na po natin may edit yung model categories, annotation categories. Parang similar siya dun sa kaninang settings po ng visibility graphic overrides. So pakita lang po natin dito na i-overrides din po natin gamit itong nakalink na Revit na siyang pinasok natin para naman maipakita natin yung pagkakaiba nung pag-edit nung settings ng nakalink. So yun lamang po muna. Ang importante, naipaliwanag po natin kung paano mag-modify ng settings ng visibility graphic overrides and then view template. Salamat po. Billy Pascual po ulit. Salamat po sa pagtutok. Next topic po tayo ulit. Salamat.